matatagpuan sa aklat po ng Romans chapter 8 verses 35 to 39. At ito po ay very familiar sa atin at isa po ito din sa mga text na ginagamit as a doctrine of many churches. So, hindi lang po sa atin. Ito po ang sinasabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinman nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong pamagat sa hapong ito, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa isa na namang buhay, sa kalakasan, binangon niyo kami sa aming mga higaan. At sa pribileyo, Panginoon, na kami ay nakadakong muli sa inyong bahay-tahanan, bahay-sambahan, malaya kaming makakapanambahan, Panginoon, at tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa pag-iingat sa nagdaang isang linggo. At naririto po kami, Panginoon, pakalinisin niyo kami, di man kami karapat-dapat, ihanda niyo ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng inyong mensahe at makita nawa namin, Panginoon, ang aming kalagayan, makita nawa namin, Panginoon, ang nais niyo sa aming mga buhay na magdudulot ng pagbabago sa amin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Araw po na po tayo. So brothers and sisters, maraming mga bagay ang maaaring mawala, no? Maaaring mawala ang trabaho, maaaring mawala ang kalusugan, mga kaibigan, at maging ang mga mahal natin sa buhay, no? Siyempre, tumatanda, no? Nagkakasakit. Ngunit may mga pagkakataon din, mga kapatid, na ang mga kawalang ito ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan, nagdudulot sa atin ng takot, at maaaring nag-iisip tayo, no, na sa dami ng mga problema ay mahal kaya ako ng Diyos? Mahal kaya tayo ng Diyos? Parang iniwan niya na tayo, no? O iniwan na ba ako ng Diyos? No? So mga kapatid, ang aklat po ng Roma ay isinulat po ni Apostle Paul at ipinaliwanag po nito yung ebanghelyo sa pamaraan po ng in the lens of our Lord Jesus Christ. No? Ang maganda kasi dito, lahat po ay iniuugnay, no, kay Hesukristo. No? Yun po ang isa sa mga natatangi kay Apostle Paul. No? Wala po siyang isinulat na hindi niya inugnay sa ating Panginoong Hesukristo. No? At dito po in Romans chapter 8, ipinakita po ni Apostol Pablo ang katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya. Matapos niya pong ipaliwanag yung in the previous chapter how the Holy Spirit works in our lives,
ay meron po tayong katiyakan ng pag-asa. At nagtapos po siya sa isang declaration of faith, no? At ito po yung Romans 8:35 to 39, yung binasa natin. At to sum it up, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? No, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi po ito tanong ng doubt, no, ng alinlangan. Kung hindi, ang malinaw pong sagot dito ay wala. Amen? No? Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig po ni Kristo ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan, kung hindi sa kanyang katapatan. Hindi po nababago kahit po dumaan man tayo sa anuman pagsubok. So, our message this afternoon, brothers and sisters, nothing can separate believers. No? Tandaan nyo, no? Nothing can separate believers. Meron pong salitang believers dito. Ibig sabihin, mananampalataya na from Christ's love. No? Hindi po pag-ibig lamang ng Diyos ang tinutukoy dito, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, nothing can separate believers from Christ's love. Why? Bakit? Ito po yung pagbubulay natin, mga kapatid. Una, in spite of the trials, walang pagsubok ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. In verse 35, sabi, kapighatian, kahirapan, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib o tabak. Pinaraphrase po natin ito. At hindi po sinabi ni Pablo dito that Christians ay exempted. Hindi po sinabi ni Pablo dito na hindi makakaranas ng paghihirap ang mga Kristiyano. Ang sinabi po niya, ang paghihirap ay hindi patunay na iniwan tayo ng Diyos. Amen? Minsan, iniisip po ng tao sa dami ng problema, kaya nga mainam na makita po natin yung believers, yung salitang mananampalataya. Kasi even though we are already believers, nagkakaroon pa rin tayo ng mga katanungan. Diba? Sabi, kahit tayo'y mananampalataya na pag dumarating yung mga problema, pagsubok, natatanong natin, mahal pa kaya ako ng Diyos? Bakit may paghihirap? Bakit ako nagkakasakit? Pag may mga unexpected na situation, nawalan tayo ng trabaho, bakit ako nawalan ng trabaho? Bakit nangyari ito sa akin, Lord? So, mga kapatid, in the lens na mananampalataya na tayo, natatanong pa natin yan, what more pa doon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Di lalo na. Ganyan ba ang Diyos? Mayroong bang Diyos? So, no wonder why the world ay ganon. So, mga kapatid, ngunit ang pag-ibig ni Kristo ay hindi po nasusukat sa dami ng biyaya. Minsan kasi, yung ganda ng buhay o yung lakas ng ating pananampalataya ay nakasalalay din doon sa dami ng tinatanggap nating blessing. Feel kong pumunta sa church, feel kong pumunta kasi birthday ko, kasi marami akong natanggap na blessing tong week na to. Paano kung maraming pagsubok, maraming problema? Paano na? Lalayo tayo sa Diyos o ganito yung sitwasyon natin, mananatili tayo sa isang kalagayan? So mga kapatid, hindi po sa dami ng biyaya, kung hindi sa kanyang presensya sa gitna ng pagsubok.
Yung presensya ng Diyos ang mahalaga sa gitna ng ating pagsubok. In John 16:33, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Imagine, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Sinabi po ito from the mouth of our Lord Jesus Christ Himself. No? Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. No? And that is one of the reasons, brothers and sisters, why God Himself became flesh. No? Nagkatawan tao ang Diyos. Para wala tayong masabi, no? Kasi Diyos ka, tapos malay mo ba sa pagiging tao namin? No? So, sabi ng ating Panginoon, in His flesh, sa pagiging tao niya, lakasan nyo ang inyong loob, na pagtagumpayanan ko na ang sanlibutan. So, in Psalm 34 verse 19, marami ang kapighatian ng matuwid. Hello? Hi, yung mga umatin ng si GB, umating kahapon. Sabi ng MC, when I say hello, say hi. No? Matuwid na ito, mga kapatid, ha? Marami ang kapighatian ng matuwid. So, we cannot question God kung, Lord, ang matuwid na ako eh. Sinusunod ko na lahat ng gusto nyo, ginagawa ko na ang lahat ng bagay. No? Bakit may kapighatian pa? Ang sabi ng Salmo, no, marami ang kapighatian ng matuwid. Ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat. No? So brothers and sisters, picture this, no? Isipin niyo to. Parang isang magulang na hindi iniwan ang kanyang anak kapag ito'y may sakit. No? Naranasan niyo na ba yung mga maedad na dito? Ako, fresh pa din sa isip ko eh. Every time na nagkakasakit ako noon, no? Yung nanay, si nanay pa rin naman eh. No? Yung naglalagay sa atin ng bimpo, no? Hindi pa uso yung mga dinidikit na ano dito, ano ba tawag doon? Ha? May dinidikit na ano na ngayon eh, high-tech na eh. Parang ganun. O yung full fever. Dati, yelo, tubig, bimpo. No? Tapos yung nanay natin, hindi tayo iniiwan, magdamag tayong binabantayan. No? So mga kapatid, parang isang magulang na hindi iniiwan ng kanyang anak kapag ito'y may sakit. Hindi nawawala ang pagmamahal dahil lamang may paghihirap. So ganun po ang ating Diyos, brothers and sisters. Ganun po ang ating Panginoon. And nothing can separate believers from Christ's love. Why? Tayo po ay higit pa sa mananagumpay dahil sa pag-ibig ni Kristo. No? Mananagumpay. No? Ang lalim. No? In Romans 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. No? Hindi po sinabi ni Pablo na mananagumpay dahil sa ating lakas. Brothers and sisters, we are more than conquerors because of the love of Jesus Christ. No? Hindi po tayo ang bida. Kapag tayo nagtatagumpay, kapag tayo'y malakas, ang bida po sa ating mga buhay, mga kapatid, ay ang pag-ibig ni Jesucristo. Ang more than conquerors po, mga kapatid, ay nangangahulugan na hindi lamang tayo nakalagpas sa pagsubok. No? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang lahat ng pagsubok para tayo lumago. No? Amen. Amen? Para tayo mag-mature. No? Kaya nga, mga kapatid,
Huwag tayong magtataka kung dumarating yung mga pagsubok sa atin dahil God uses these trials in our lives, no? Para tayo maging matibay at para tayo lumago. In 2 Corinthians 12 verse 9, ang sabi, ang aking biyaya ay sapat para sa inyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa inyong kahinaan. No wonder why nung nabubuhay ang ating Panginoong Hesukristo, malapit ang loob niya. Kanino? Sa mayayaman ba? Doon ba sa mga sikat, sa may kapangyarihan? Hindi. Malapit ang loob ng ating Panginoong Hesukristo doon sa may hirap, doon sa mga outcast, no? Doon sa mga tinakwil ng lipunan, no? Walang kwenta sa paningin ng ibang tao. Dahil nga mga kapatid, doon ipinakikilala ng Diyos kung sino siya. Sa panahon ng mahina tayo. Marami po sa ating mga mananampalataya na nakilala ang Diyos sa panahon ng mga pagsubok. No? Napakaraming kwento, napakarami tayong maririnig ng mga patotoo na binago ang buhay sa panahon na tayo ay dumaan sa matinding pagsubok, pagkakasakit, no? May mga pinagdaanan tayo o may mga himala na ginawa ng Diyos na hindi natin maipaliwanag. No? And that's the reason why we came to God. Diba? Napakadalang po nung mga pagkakataon na nakilala ang Diyos sa panahon na mayaman sila, nasa kanilang lahat. No wonder why. Diba? That you cannot love God and money at the same time. Diba? So brothers and sisters, magagawa po natin ang lahat ng ito sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dun sa Philippians 4:13, no, very popular verse, no, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. No, marami sa atin like verse ito, no? I can do everything through Christ who strengthened me, di ba? So, mga kapatid, as we became believers, no? Lagi tayong inahalin tulad sa isang ginto, no? Madalas natin naririnig itong illustration na ito, na ang apoy ay hindi sumisira sa purong ginto. Ito ay nag-aalis ng dumi at ganun din mga kapatid ang pagsubok sa buhay ng maraming Kristiyano. So anong ibig sabihin nito, pastor? Pag pala marami akong pagsubok sa buhay, marami palang gustong ituwid ang Diyos sa akin. Maaaring totoo. At dito, mga kapatid, as we continue our journey, no? Marami pong itinuturo ang Diyos sa atin, no? Kaya nga, kailangan po ng matinding init, no? Kailangan ng apoy para po maging puro ang isang ginto. At ganun din po tayo bilang mananampalataya. No one or nothing can separate us from the love of God because, no, walang kapangyarihan sa langit o lupa ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Very clear, no? Sa pag-ibig ng Diyos, walang makakapaghiwalay, no? Yung pag-ibig niya sa atin. Pero tayo, mga kapatid, pwede tayong humiwalay sa Diyos. Pero siya, hindi pwedeng humiwalay sa atin. No? Kasi, ba't ganun, pastor? May mga tao pa rin na napapahamak, may mga tao pa rin na ganito, may mga ganun pa rin. No? Kaya nga, mga kapatid, we are talking about believers. No? Yung mga mananampalataya. No? In Romans 8,
in our verses na binasa doon sa 38 or 39, no? In-specify ni Apostle Paul, sabi, kamatayan man o buhay, mga anghel, mga pamunuan, kasalukuyang paghihirap, kapangyarihan, kataasan, kalaliman, o alinmang nilalang. No? Sinaklaw po ni Apostle Paul yung lahat, everything possible and everything that is imaginable, mga kapatid. No? Hindi po tayo mahihiwalay ng kamatayan, ng buhay, demonyo man. No? Hinaharap, nakaraan, problema, espiritual na labanan o anumang nilalang. Hindi po tayo mahihiwalay nito sa pag-ibig ng Diyos. Dahil po ang pag-ibig ni Kristo ang mas dakila sa lahat ng ito. Brothers and sisters, as we look in John 10:28 to 29, sabi, walang makakaagaw sa akin sa kamay ng aking Ama. No? Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. No? So, in Hebrews 13 verse 5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya nga mga kapatid, sa pag-aaral, this is called the perseverance of the saints. No? Ang mga nag-uphold nito higit, no? Yung mga may paniniwala about doon sa predestination, no? Karamihan nito, mga kapatid, is the reform, no? But as we study the Bible, mga kapatid, no? And as our church believe, no? Yung beliefs natin as the United Methodist Church, no? Naniniwala tayo that salvation comes through Jesus Christ alone. No? At anuman yung pag-iingat, anuman yung kakayahan natin bilang mga mananampalataya, bagamat our church is very specific on doing our part. No? Pero mga kapatid, ang lahat po ng ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya po, all the promises, no? Lahat ng pangako ng Diyos from the beginning of time, from the Old Testament, through the words and even through the words of our Lord Jesus Christ Himself, lahat po ng ito ay pinatunayan at pinagtibay po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, picture this, no? Maaring narinig nyo na itong isang illustration na ito, no? Yung bata nahulog doon sa isang malalim na well, no? Naglalaro sila, nahulog, no? At sabi ng bata, tawagin niyo yung tatay ko. No? Tawagin niyo si tatay. Sabi niya, sabi nung nag-rescue, naririto na kami. Kilala nila yung tatay ng bata. Sabi niya, mas malaki nga kami sa tatay mo eh. Mas malaki ang katawan namin kaysa sa tatay mo. Mas malakas kami kaysa sa tatay mo. No? Pero ang sabi ng bata, no, tawagin niyo si tatay, siya yung magdidikta sa akin. No? Tapos, sabi niya, bakit ba? Bakit ba kasi si tatay pa? Kasi alam ko na kapag hinawakan ako ng tatay ko, kapag hinila niya ako pataas, no, kahit anong mangyari, hindi niya ako bibitawan. Amen? So that is the love of God, brothers and sisters. Anuman yung sitwasyon, anuman yung mga nangyayari, anuman yung mga gumugulo sa atin, no? Nariyan siya lagi, no? Naghihintay, nakakapit, at tandaan natin mga kapatid na mas matibay ang hawak ni Kristo kesa sa ating hawak sa Kanya. No? Kaya nga mga kapatid, I strongly believe, and the Bible says so,
na kapag tayo tunay na tumanggap sa Diyos, tayo ay pinanganak na muli, na bago ang ating mga buhay, mga kapatid, hindi tayo bibitawan ng Diyos. At hindi rin tayo lalayo sa Diyos. There will come a time na manghihina, manlalamig, no? Siguro mawawalan ng gana, pero mga kapatid, hindi po tayo lalayo at mawawalay ng tuluyan sa Diyos. I strongly believe that. At maging sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, kung titingnan natin from the Old Testament hanggang sa New Testament, mga kapatid, no? Ang Diyos laging nariyan. At ang napakagandang halimbawa nito is His bayan, no? Yung bayan ng Israel. Sa kabila ng paulit-ulit, pagbabago ng isip, no? Kawalan ng pag-ibig, pananampalataya, nanatili siya. At hindi nabago yung pangako niya sa kanyang bayan. So mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa pag-ibig ni Kristo kahit po may mga pagsubok. Huwag nating husgahan ang pagmamahal ng Diyos batay sa ating sitwasyon. Kasi yung problema, no? And I believe marami sa atin ang somehow question this. No? Bakit pastor? Ako nasa church ako, mananampalataya ako. Bakit? Mas maganda yata buhay ni ganito. Bakit? Yung mga tao na hindi naman mananampalataya, ang ganda ng mga buhay. Hindi po masama na minsan na tatanong natin yan. No? Kasi yun yung reality eh. Pero nga mga kapatid, as we mature, no, kaya nga tayo, napakahalaga nung ating fellowship, napakahalaga nung pag-aaral natin ng Biblia kasi dito natin masasagot at matutugunan. No? We can prove it by ourselves. Eh. Mapapatunayan natin ito bilang mga mananampalataya na hindi pala ganun. No? Na may dealing pala ang Diyos sa bawat isa sa atin at iba yung dealing niya doon sa mga hindi mananampalataya. No? Kaya nga mga kapatid, there is a big difference, no, doon sa isang tao na umaating lang sa church at doon sa tao na talagang mananampalataya. No? Kasi pag dumating yung mga ganitong katanungan, kapag dumating yung mga pagsubok, no, mangungusap ang Diyos sa atin. No? So brothers and sisters, tandaan natin, no, na huwag tayong mawalan ng pag-asa, anuman yung pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, hindi ito yung katapusan ng kwento. Kasama po natin ang Diyos. Mamuhay tayo ng may katapangan. Kung ang Diyos po ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Sino yung madalas nagsabi nito? Sino yung sikat na Hindi nyo kilala? Ha? Si Manny Pacquiao madalas sabihin to. Hindi nyo alam Maaari po tayong maglingkod, maaari tayong magmahal at sumunod ng may lakas ng loob dahil alam po natin na tayo ay hindi iiwan ni Kristo. Ibahagi po natin as we continue our walk of faith, ibahagi natin yung pag-ibig ni Kristo sa iba. May narinig ako, habang nagbo-browse ako, sabi, do we have to invite in the church? Kailangan pa ba natin mag-invite sa church? No. Sabi nung commentator doon, yung podcast kasi siya. Sabi niya, kailangan pa ba natin mag-invite sa church? Ang sabi niya, my answer is no. Kayo nakapag-isip ba kayo? Bakit hindi? Hindi na pala natin kailangan mag-invite sa church. No?
Alam niyo ang sabi niya, it is the last thing to do. Sabi niya, last thing to do. Hindi ba dapat yun yung first thing to do, pastor, na mag-invite tayo sa church? No? Sabi nung nagsasalita na yun, it is the last thing to do. Why? Because, una mga kapatid, dapat makita muna niya yung kaibahan natin bilang mga mananampalataya. Amen? At kapag, sabi niya, nagtanong sila, why are you like that? No? Bakit you look, sabi niya, ang hirap naman sa English, Tagalogin ko na. Yabang ni pastor kanina, gusto nang mag-English, tapos ito lang, di ma-English no? Sabi niya, ano ba yung kaibahan? No. Sabi niya, kapag nagtanong na sila ng kaibahan, doon mo sila invite sa church. No. Kasi i-invite mo sila sa church, tapos makikita niya na yung buhay mo, no, ay katulad lang din ng buhay niya. Di ba? So, ano yung nangyayari? Matitisod pa sila. Kaya mga kapatid, napakaraming ganyan, no? Marami tayong mga experience na ganyan o maaaring some of us, no, naka-experience ng ganyan, no? And the best thing to do, no, ay yung makita muna nila yung ating mga buhay. Then invite them, no? Kasi minsan ini-invite sila, malay ba nila? No, yun kasi yung problema minsan no. Na-invite sila, wala silang kamalay-malay, no, tapos ang dating boring, no? Hindi nila naman naiintindihan yung si pastor, tagal-tagal mag-sermon dun sa taas. Sabi niya, inaantok na ako, gusto ko nang umuwi, ang init-init. In-invite pa kasi ako, hindi lang kasi ako makahindi. No. Ang isip na doon sa physical no, wala talaga doon sa motibo ng pagpunta, no. Kaya nga mga kapatid, hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-invite. Ang sinasabi ko dito, ipahayag natin, no, yung pag-ibig ng Diyos sa iba through our testimony. Amen? Kumbawa, kapitbahay mo sila, inaaway mo, tapos gusto mo, i-invite mo, sabi ko, attend po kayo ng church namin. Sabi, sira ata ulo nito Sabi niya, salbahe kong kapitbahay na to, tapos i-invite ako sa church nila. Pupunta ba kayo? Di ba? No, ipakita natin na somehow, no, pag naman kayo may salbaheng kapitbahay, no, huwag niyo na rin invite kasi mapapaya lang din tayo dyan. No? Mainam na yung pakitaan na natin sila ng magbuti. No? Huwag nating suklian ng hindi maganda yung ginagawa nila sa atin. No? Lumayo na lang din tayo. No? So, mga kapatid, ang buhay pong Kristiyano ay hindi po pangako na walang luha. No? Lagi niyong iisipin niya na hindi po porkit mananampalataya tayo, hindi na tayo luluha. No, ang sabi nga ay ang matuwid. Sabi matuwid na nga No, ang tuwid mo na nga may kapighatian pa, ikaw pang hindi matuwid. No, tapos sino tayo to question God? No, Lord, bakit? No, sabi, siguro sip-sip nitong kapal lang. Buti na lang ang Diyos hindi katulad ng pag-iisip natin, no? Kasi isipin nyo, kapal naman ng mukha nito, sino ba tayo nagsasabi ng ganito, no? Di ba? Reality lang. Buti ang Diyos, hindi nag-iisip ng katulad natin kasi sigurado yun ang sasabihin ng Diyos kung katulad natin siya buti na lang Diyos siya, hindi katulad natin. Hindi natin kayang ilarawan ng kadakilaan at ang karunungan ng Diyos. So, mga kapatid, yung pangako ng Diyos no, na ang buhay Kristiyano na walang pagluha, walang problema, walang sakit, no, it is just a myth. No, hindi po totoo yun. No? Ngunit ito po yung buhay na may matibay na katiyakan. Hindi po tayo kailanman mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Kahit tayo'y mahina, mahal pa rin niya tayo.
Kahit tayo'y umiiyak, kasama natin siya. Kahit tayo'y nabibigo, hindi po niya tayo itatakwil o ikahihiya. Kahit tayo'y natatakot, hawak pa rin niya tayo at hindi niya tayo bibitawan. At kahit po dumating ang kamatayan, hindi niya tayo kayang putulin. Hindi po mapuputol ang ugnayan natin kay Kristo. Kaya't anuman pong pagsubok ang ating kaharapin, maaari nating sabihin may pananampalataya. At ito po yung verse, no? Sapagkat natitiyak ko na kahit kamatayan o buhay, kahit mga anghel o mga pamunuan, kahit mga bagay sa kasalukuyan o sa hinaharap, kahit mga kapangyarihan, kahit sa kataasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang ating pag-asa. This is our blessed hope. Ito ang ating katiyakan. Ito ang ating tagumpay kay Kristo. Brothers and sisters, this is a message from God in the name of the Father and the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.